What's up mga kamaster? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back na naman po sa aking YouTube channel. At welcome back din sa panibagong episode. For today's video mga kamaster, ay ipapakita ko po sa inyo yung sukat ng lever at saka share ng reverse trigger. So dahil may nangungulit sa atin at nagtatanong kung at nakikiusap na i-send ko raw o ipakita ko raw yung sukat ng lever at saka ng share pati ng kanyang line release. So ito mga kamaster, ipapakita ko na lalo dun sa nagtatanong. Ayan. Siyempre unang-una nagpapasalamat ako sa inyo mga kamaster sa inyong walang sawang suporta at sa patuloy nyo pong pagsubaybay sa aking ina-upload ng mga video. Sana'y dumami pa po kayo at sana'y wag po kayo magsawang manood mga kamaster. Kahit na yun lang ang kaya kong ipakita sa inyong mga kaalaman ko na paggawa ng mga about sa mga spear gun at sa mga trigger, ay maraming salamat po sa inyo mga kamaster sa inyong patuloy na suporta. Siyempre mga kamaster, bago natin umpisan yung video, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, ay huwag di po sana akong kalimutang i-subscribe at paki-like na rin po at paki-share nyo na rin po mga kamaster kung nagustuhan nyo po yung video. Ayan, maraming salamat po mga kamaster. Umpisa na po natin mga kamaster ang ating pagsukat para malaman na nung ating kapwa kamaster na nagtatanong about sa sukat. Yan. Ito mga kamaster, let's go! So ito po pala mga kamaster ang isa kong mas mahaba. So ito ating susukatin kasi ito ang pinaka standard ko mga kamaster. Kumpara sa nakaraang video natin na ipinakita ko sa inyo, ito yon. Yan. So yung isa na set up ko na mga kamaster, ito na siya. Ayan na. Reverse trigger siya. So dahil may nagtatanong kung anong sukat nito, ito na lang aking standard ang aking ipapakita sa inyo. So ito pala yung metro ko mga kamaster. Ipagpaumahan niyo mga kamaster, hindi pa ako masyadong magaling. Inamin ko sa inyo, hindi pa po ako masyadong magaling nagbasa nito. Pero yung sukat ko po mga kamaster ay maunawaan niyo rin po siguro mga kamaster. Yan. Unahin po natin tong lever. Yan. Ayan po siya mga kamaster. Ang standard ko po talaga mga kamaster ay yan. 5 cm 0.5 mm. Yan mga kamaster. Yan ang haba ng aking lever. Ito. Makikita nyo. Yan. 5 cm 0.5 mm. Yan mga kamaster. Kung maging 6 cm kasi po mga kamaster ay medyo mahaba na po yun. Kinakailangan doon kasi pag 6 cm na yung trigger, hindi na rin po bagay dun sa ating SG barrel. Yan. Kaya ang aking standard mga kamaster ay ito. 5 cm 0.5 mm or mm mga master. Yan. Sakto-sakto lang yan mga kamaster. Yung magiging trigger guard sa ilalim ay saktong-saktuhan lang. At saka match na match talaga siyang at bagay na bagay siyang tingnan. So yan mga kamaster. Tandaan nyo mga kamaster. Ito po. Yan. Ang lever ay 5 cm 0.5 mm. Yan. So isunod naman po natin yung kanyang share. Dito tayo mag-umpisa ng sukat mga kamaster. Dito sa bukol niya sa likurang bahagi. Hindi dito sa kanyang ibabaw na pinagbabanggaan ng ating line release. So ito siya mga kamaster. Yan. 3 cm 0.5 mm din ang kanyang haba. Yan mga kamaster. So bali ang kanyang pinlock nito ay 3x16 shafting. Yan, para sila. Yan. Para sila ng pinlock sa butas. 3x16 shaft. Ito naman kanyang line release po mga kamaster. Sukatin din po natin para mas maunawaan nyo rin po. Lalo na po sa nakikiusap na kung ano ang sukat daw ng aking mga ginagawang trigger. Yan. Mula dito sa babaw ay yan mga kamaster. 4 cm 0.5 mm ang sukat niya mga kamaster ng ating
DIY na line release. Yan. So yan siya mga kamaster. Kung tutuusin po mga kamaster ay hindi po ako talaga nag-i-standard ng sukat nito. Ngayon lang kasi may nagtatanong po para mas magaya niya at makuha niya, para kung gusto niya man gumawa ay yun na rin yung sukat na gagawin niya. So ito pa lang aking flat bar po mga kamaster ay 6mm. Yan. Pero kung susukatin ay wala siyang 6mm. Kasi in-order ko siya, 6mm ang in-order ko siya sa kanya. In-order ko sa Shopee. So nung sinukat ito ay parang bitin siya sa 1/4 na shafting. Bitin na bitin siya. Example mga kamaster, ito yung shaft. Kung ipapatong natin siya sa ibabaw ng ganyan, halos yan, halos matakpan siya ng buong shafting na 1/4. Kunting-kunti lang mga kamaster ang ninipis niya kumpara dito sa 1/4 na 6mm na shafting na stainless. Ayan. So yung sabing standard talaga mga kamaster ay hindi ako masyado nag-standard, kasi ang DIY ko po ng mga trigger mga kamaster ay ibinabagay ko rin po sa ginagawa kong mga SG body. So kaya wala po talaga akong talagang standard na sukat. Pero ngayon ko lang po ipinakita na gawa ko ng panibagong standard. Ito po yon. Ito po yung standard ko ngayon. Bali ito po yung una kong nakaraang video na ipinakita sa inyo na lever. So tingnan nyo mga kamaster. Ayan o. Pagpantay ko yung dulo, yan, ipapantay ko yung dulo niyan. Yan, makikita nyo pantay na siya. Yan. Mas mahaba ng konti yung aking ginawang bago na magiging standard ko. Ito po ay para dun sa nagtatanong po. So ito na lang po yung gayahin yung sukat. Yan. Yan. 5 cm, 0.5 mm ang haba niya. Yan. Ito kasi mga kamaster, itong isang nayari ko na to ay para to sa maliit lang na spur gun, yung 3x16 lang ang shafting niya. Yan o. Yan. So ito na mga kamaster, sana ay nakuha nyo yung sukat. Ginawa ko tong video na to mga kamaster ay kasi nagre-request po kasi yung isa nating kababayan at kapwa rin siguro kamaster na gusto rin maggawa ng ganito. Ay ayan, kaya ginawan ko siya gumawa ko ng standard na sukat ng lever at saka share at saka ng kanyang line release. Ayan po mga kamaster. So sana nakuha niyo po mga kamaster yung sukat. Yan. Sana ay magaya nyo rin at i-share nyo rin mga kamaster yung video para yung mga gusto rin po na matuto na kababayan natin ay magkaroon din siya ng idea para matuto rin po siya mga kamaster. So ganoon lang po muna mga kamaster ang ipapakita ko sa inyo. So share ko na rin po sa inyo mga kamaster. Ito yung mga dini-DIY ko noong nakaraan na housing. So sa mga gustong gayahin to, panoorin nyo lang maigi yun mga kamaster ang pag-bid nito. Share ko na rin sa inyo. Pero kung gusto nyo mga kamaster at gusto nyo mapadali yung inyong paggawa, eto kasi mga kamaster ay napakahirap talaga tong i-set up. Kasi wala siyang silalim, wala siyang salo silalim. Ayan, kagaya nito. Yung ginagawa ko kasi dito mga kamaster ay DIY rin yung ginagawa kong pinaka-pinlock ng line release nya. Yung nakikita nyo sa lalim mga kamaster. So bali 3x16 shafting din yung mga kamaster. Yung nasa ilalim na yon na pinaka-pinlock. Parang ganito siya mga kamaster oh. Yan. 3x16 siya, tapos pinalit ko ng bahagya yung pangalawang baitang.
sa pinakalas, yun yung 1/8 ang laki. Siya yung nakalusot dito, yung 1/8 sa babaw. Yan. Yan siya. Sa susunod na episode ay makikita nyo na mga kamaster kung paano ko siya ilagay itong ganito. So bali inuna ko uli mga kamaster yung nakikiusap kung ano ang sukat ng mga liver, ng ser at saka ng linerless ko. So yan muna mga kamaster ay ipapakita ko. Ito kasi medyo mahirap talaga mga kamaster. Ang ganitong DIY. Matrabaho masyado. Maglalagay ka pa ng banggaan na ito. Yung kanyang liver. Aero 3x16. Banggaan niya. Stopper niya. Yan o. Hindi katulad ng tubular. Ayan. Ito. Tubular na yan. Hindi katulad nito. Kahit hindi ka na maglagay ng banggaan, magtira ka lang ng kunting. Ganito mga kamaster, parang ganito. Yan o. Yan. Magtira ka lang ng bakante. Para dyan mabangga yung ating ito, liver. Dyan mabangga. Nakasalusos na ganyan. Yan, sinisir ko na rin sa inyo mga kamaster para kung gusto nyo gumawa ng mga ganito, trigger. Ayan. Mas madali ang tubular mga kamaster kumpara dito sa DIY na ginawa ko. So ito pinapakita ko rin sa inyo mga kamaster, kaya ko lang pinakita sa video to nung nakaraan para sa mga gusto ng ganitong design makuha nyo rin. Kasi ako mga kamaster, halos lahat pinag-aaralan ko ngayon mga kamaster. At yun ay ipapakita ko rin sa inyo lahat mga kamaster. Lahat ng natututunan ko ay ipapakita ko sa inyo para makatutunan din ng iba natin mga kababayan. Hindi lang natin mga kababayan, kahit taga ibang bansa pa mga kamaster ay may nagtatanong din sa akin kung ano mga sukat at kung paano gawin. Yan. Kaya ito na mga kamaster. So, bali ang naging kukurang dito muna mga kamaster ay itong sukat talaga. Bali isinare ko na rin sa inyo kung ano yung madaling gawing housing para dito sa liver, ser at saka linerless. Yan mga kamaster. Pakita ko na rin sa inyo mga kamaster ang performance itong ginawa natin na ito yung 3x16 na shafting. Ito subukan natin. Ayan o mga kamaster. Ayan. Ayan o. Maganda yung pagbalik ng kanyang linerless. Yan o. Ayan. Ayan. Sana mga kamaster naintindihan nyo yung aking tutorial. Lalo na po doon sa nagtatanong ang sukat nito. Yan, ito na po sir. Kamaster, ito na po. Ito na yung request mo. Panoorin mo na lang po maigi. At para makuha mo rin po yung ating tutorial na sukat nito. Yan. Yun mga kamaster, so hanggang dito na lang po muna ating tutorial sa araw na to. Sana may natutunan po kayo at sana nagustuhan nyo po yung video. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta sa ina-upload ko mga video mga kamaster. See you next episode. Maraming salamat po and God bless to all.